Patuloy din na nakaalerto ang mga otoridad sa Cordillera Region, lalo na't may nararanasan na doon na pag-ulan. Sa ngayon ay nakahanda na ang relief assistance sa rehiyon habang nakastandby na rin ang kanilang resources para sa posibleng rescue operations. Si Janice Dennis ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Nararanasan na ang mahina at pabugso-bugsong pag-ulan sa rehiyon Cordillera dahil sa bagyong Mirasol. Nasa signal number 1 kasi ang probinsya ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at ang eastern portion ng Benguet. Ang track niya dito sa extreme northern Luzon at ito nga magtatraverse sa Luna, Apayao mamayang hapon. At ito ay lalabas dun sa Ilocos dito sa Ilocos, Ilocos Norte, and then ina-expect natin na ito ay lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon. So, almost 2 days lang na mag-stay sa atin dito sa par natin. As of 9 o'clock ng umaga, nakapagtala na ang Pag-asa Baguio ng 30 millimeters na buhos ng ulan. Sa ating mga kababayan, lagi mag-ingat, especially ngayong tag-ulan, may tagbagyo. Ugalayin natin magdala ng payong, jacket, at kung kinakailangan wag mo po munang lumabas. Dahil dito, sinuspindi na ng lokal na pamahalaan ng Baguio City at La Trinidad ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school simula kaninang 12 o'clock ng hapon. Mahigpit naman na nakabantay ang Office of Civil Defense Cordillera sa magiging epekto ng bagyo sa rehiyon. Ayon kay OCD Cordillera Operations Chief Frankie Cortez, nakastandby na ang kanilang mga resources para agad rumisponde sa pananalasa ng bagyo. Naka-blue alert po ang ating Emergency Operations Center dahil nga po pinagtitibay pa rin natin yung disaster preparedness po natin at nakikita naman natin na manageable sa local na level yung mga activities na dapat natin gawin for preparedness and response readiness. Sa tala naman ng Department of Social Welfare and Development Cordillera, aabot sa mahigit 92 million pesos ang halaga ng food and non-food items ang nakahandang ipamahagi sa mga mangangailangan at may mahigit 2 million pesos din na standby fund. Nagpaalala naman ang OCD Cordillera nang iba yung pag-iingat ngayong patuloy ang pag-ulan at agarang pagsasagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Haba pong disaster management operations po ulit ang ating kakaharapin. Pinapayuhan po natin lahat ng mga local government units sa pamamagitan ng kanilang mga local DRM councils na i-facilitate yung mga usual na ginagawa po nating paghahanda, pag-conduct ng mga preemptive evacuation, pagsigurado na sapat yung mga local stockpiles po natin, ligtas at secured, malinis, maayos yung mga evacuation centers po natin. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.